Ang daming nagsasabing sure profit o guaranteed 20% monthly. Pero tanong ko sa iyo, alam mo ba kung alin diyan ang legit at alin ang delikado? Kung ikaw ay isa sa mga nakakarinig niyan araw-araw, this video is for you. Kasi sa totoo lang, ang daming Pinoy ang nalulugi hindi dahil sa tamad sila mag-invest, kundi dahil nadadala sila sa hype. Nakakarinig ng pangako ng malaking kita. Tapos all in agad. May kapitbahay o kaibigan na nagsabing safe daw ang investment na ito. Tapos ilang buwan lang, biglang naglaho na parang bula ang kumpanya. Ang pinakamasakit dito, hindi lang pera ang nawala, kundi pati na rin ang tiwala mo sa sarili. Nagsisimula kang mag-doubt, bakit ba ako nagpauto? O hindi siguro para sa akin ang pag-i-invest. Pero teka muna, huwag kang susuko agad. Hindi mo kailangang matakot sa high-risk investments. Ang kailangan mo lang ay ang tamang paraan ng pagpili para maiwasan ang mga scam. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang 5 paraan para makapili ng legit at matatag na high-risk investments. Ready ka na bang maging mas matalinong investor? Let's start! Una sa lahat, check legitimacy and registration. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-importante sa lahat. Bago ka maglabas ng kahit isang piso, alamin mo muna kung ang kumpanya o platform ay registered sa Securities and Exchange Commission o SEC, Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP o sa Insurance Commission. Isang simpleng Google search lang yan. Punta ka sa website nila, itype mo ang pangalan ng kumpanya. Kung wala silang lisensya o hindi mo mahanap sa official government websites, red flag agad yan. Huwag mo nang ituloy. Tandaan, ang lisensya ay parang driver's license ng kumpanya. Patunay na sumusunod sila sa batas. Pangalawa, understand the business model. Huwag kang mahiya magtanong. Ang pinakamahalagang tanong ay, saan talaga kumikita ang kumpanyang ito? Paano nila napapalago ang pera ng mga investors? Kung ang sagot nila ay paikot-ikot, puro jargon, o basta kumikita tayo galing sa mga bagong miyembro, mag-ingat ka. That's a classic sign of a Ponzi scheme. Ang isang lehitimong negosyo, kayang-kaya ipaliwanag ng simple at malinaw kung paano sila kumikita, mapa-real estate man yan, stocks o aktual na produkto at serbisyo. Kung hindi nila maipaliwanag, huwag ka nang pumasok. Pangatlo, at ito ay napaka-importante, avoid unrealistic returns. Kapag may nagsabing, guaranteed 20% monthly o doblehin ang pera mo in 3 months, tumakbo ka na palayo. Tandaan mo to, kung ganoon kadali kumita, sana matagal ka ng mayaman. Walang negosyo sa mundo na kayang mag-guarantee ng ganyang kataas na kita ng walang risk. Ang mga legit na negosyo at investments ay dahan-dahan ang paglago, pero sigurado. Slow but sure progress is always better than a get-rich-quick promise that leads to nothing. Ang totoong investment, may ups and downs. Ang scam, puro up lang ang kwento hanggang sa bigla kang mahulog. Pang-apat, look for transparency. Ang isang legit na investment ay hindi nagtatago ng impormasyon. Dapat may access ka sa mga financial reports, contracts na malinaw at nababasa mo, at regular company updates. May opisina ba silang pwedeng puntahan? May customer service ba silang sumasagot sa mga tanong mo? Kapag ang kausap mo ay puro pangako lang, walang maipakitang dokumento at laging umiiwas sa mga detalye, malamang scam yan. Ang transparency ay nagpapakita ng accountability. Kapag walang accountability, malamang sa huli, ikaw ang lugi. At ang panglima, ang practical tip para sa lahat. Start small and test the waters. Huwag na huwag kang mag-all-in agad, kahit gaano pa kaganda ang pineresenta sa'yo. Maglagay ka lang muna ng amount na kaya mong mawala. Consider it as tuition fee mo sa pag-aaral ng investment na yan. Habang maliit pa lang ang investment mo, obserbahan mo. Mabilis ba silang mag-reply? Nakukuha mo ba ang sinasabi nilang payout? Maayos ba ang sistema? Once na nakita mong stable at mapagkakatiwalaan sila over a period of time, doon ka na pwedeng mag-decide kung magdadagdag ka pa. This way, you control your risk at hindi mo isusugal ang buong ipon mo. So, yan ang 5 paraan para makaiwas sa scam at makapili ng mas matatag na high-risk investment. Tandaan natin,
Check registration, understand the business, avoid unrealistic returns, look for transparency, and start small. Ang pag-i-invest ay hindi sugal. Ito ay isang calculated risk. At para maging calculated ito, kailangan mo ng tamang kaalaman. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang isang common problem ng investors. Paano iwasan ang emotional investing habang bumubuo ng portfolio? Interesting, di ba? Para hindi mo yan ma-miss, i-click mo na ang subscribe button at i-ring ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Money Smart PH. Tutulungan kang pumili ng investment na totoo, hindi lang maganda sa pandinig. See you in the next video.